magandang araw sa Pinas at magandang gabi saan man sulok ng mundo. Claudius TV, aka Derek Ramsey. Ayan mga ka-Derek, samahan niyo pong muli si Claudius TV sa pagpapatuloy po ng ating kwento ng No Limitang Hire sa Kabanata 53 na pinamagatang ang maswerteng baraha. Habang binabagtas po natin ang daan pauwi sa amin, ay nais ko pong ikwento ang No Limitang Hire sa Kabanata 53. Kasalukuyang natatakpan ang buwan ng makapal na ulap ng kalangitan. Kasabay nito, malamig na pag-ihip ng hangin ang bumabalot sa kapaligiran na tumatangay sa mga tuyong dahon at mga alikabok na nanggagaling sa makitid na daan patungong sementeryo. Sa gitna ng kadiliman ay tatlong anino ang nagbubulungan. Nakausap mo na ba si Elias? Tanong ng isang tinig. Hindi. Alam mo namang kakaiba siya at mailap. Ngunit batid kong kaisa natin siya dahil minsan nang isinalba ni Don Crisostomo Ibarra ang kanyang buhay. Sa ganyan ding kadahilanan, kaya't umanib ako sa grupo. Wika ng unang tinig. Pinagamot ni Don Crisostomo sa isang doktor sa Manila ang aking asawa. At tayo mga karaniwang tao ay ipapakita o ipakikita sa mga gwardiya sibil ng ating mga ama ay may mga anak na lalaki na handang ipakipaglaban at ipaghiganti ang kaapihan. Mga ilan ba kayo? Nasa 20 kami. Kung sakaling mabigo tayo. Tahimik, wika ng isang. May dumarating. Makikita ang isang anino na patungo sa sementeryo. Maya-maya ay humihinto ito upang lumingon kung mismo sunod sa kanya. Ito ay walang iba kundi si Lucas. Di kalayuan kay Lucas ay may isa pang bulto ng katawan na sumusunod. Nagtatago sa tuwing hihinto at lilingon siya. Ito naman is Elias. May sumusunod sa akin, bulong ni Lucas sa sarili. Isa kaya siyang gwardiya sibil? Nagsinungaling kaya ang sakristang mayor? Sabi nila, ito ang puok tagpuan. Bulong naman Elias sa kanyang sarili. Mukhang may kababalaghan ang pagtitipon ito. Narating na ni Lucas ang pasukan ng libingan. Ang naunang tatlong anino ay lumapit sa kanya. Ikaw ba iyan? Tanong ng tatlo. Ako nga, ang maghiwa-hiwalay muna tayo dahil pinasundan nila ako. Bukas, mapapasa inyo na ang mga sandata at sa gabi naman gagawin ang pag-alsa. Ang magiging sigaw ay Viva Don Crisostomo. Sa ngayon, magsiuwi muna kayo. Pagkaraan ay nawala na ang tatlong anino. Si Lucas ay nagtago sa likod ng pintuan ng sementeryo. Sumilip siya sa kalawang pinto at nagmatiyag kung sino ang sumusunod sa kanyang anino. Sino kaya ang nagmamanman sa akin? Ang naibulong niya sa kanyang sarili.
Dumating si Elias sa sementeryo na may pag-iingat. Pahinto-hinto siya sa paglalakad upang tingnan ang kanyang paligid. Tila masyado na akong huli, ang kanyang nawika sa mahinang tinig. Marahil ay muli silang babalik. Dahil nagsisimula ng bumuhos ang malakas na ulan, napipilitan si Elias na tumakbo upang makahanap ng masisilungan. Sa kanyang pagtakbo ay nakasalubong niya si Lucas. "Sino ka?" tanong ni Lucas at nagmamadaling si Elias. "At ikaw sino ka rin?" Mahinahong tugon nito. Nagkaroon ng panandaliang katahimikan sapagkat kapwa kinikilala ng dalawa ang tinig ng isa't isa. "Ano ang hinihintay mo rito?" tanong muli ni Elias. "Hinihintay ko ang pagdating ng ikawalo ng gabi upang makipagsugal sa mga patay. Gusto kong manalo ang malaking halaga ngayong gabi." Malumanay namang sagot ni Lucas. "At ikaw?" "Ganon din tulad ng iyong gusto makamit." "Ganoon ba? Kung ganoon, hindi pala ako nag-iisa. Nagdala ako ng baraha. Ako ang unang magbabalasa. Pipiliin ng patay ang barahang gagalaw na pipigilin natin. Ikaw, meron ka rin bang dalang baraha?" "Wala." "Ngayon, ano ang binabalak mo?" "Simple lang. Habang nakikipaglaro sa kanila, inaasikaso kong makikipaglaro rin sila sa akin. Wala akong magagawa sapagkat hindi naman pinipilit ang mga patay na sumali sa larong ito." Pagkaraay nagkaroon ng katahimikan. May dala ka bang sandata?" "Paano ka makipagtunggali sa patay? Ang aking mga kamao ay sapat na. Ngayon ay naalala ko ang kaluluwa ay hindi makapipili ng mga baraha kung higit sa isa ang kaharap niya. Dalawa tayo ngayon dito. Hindi ako aalis dito." "Ako rin. Dahil kapos na ako sa salapi," sagot ni Lucas. "Ngunit may magagawa pa tayo. Maglaro tayo at kung sino ang matatalo, siya ang aalis." "O sige," sagot ni Elias. Nang humupa na ang ulan, ay naghanap ang dalawa ng lugar ng kanilang pagsusugalan. Pumasok sila sa di kadilimang bahagi. Doon ay nakakita sila ng puntod at naupo. Kinuha ni Lucas ang mga baraha sa kanyang salakot at pagkatapos ay nagsindi ng posporo upang magsimulang magsilbing liwanag. Sa pamagitan ng liwanag na iyon ay nabigyan sila ng pagkakataong titigan ang isa't isa. Kung ang pagbabatayan ay ang ekspresyon ng kanilang mga mukha, mababanaag ang panghusga dahil sa kapwa sila
estranghero sa isa't isa. Hatiin mo, ang sabi ni Lucas, habang nakatitig kay Elias. Inalis ni Elias ang mga butong nakita niya sa may puntod at pagkatapos ay bumunot ng ilang baraha. Saray na ako, sagot ni Elias. Sige. Wika naman ni Lucas. At pagkatapos ng 4 o 5 baraha ay bumunot siya ng alas. Talo ka, wika niya. Ngayon ay iwan mo na ako upang magawa ko na ang trabaho ko. Hindi na nagsalita pa si Elias. Lumisan ito hanggang sa tuluyan ng nawala ang kanyang anino. Pagkalipas ng ilang sandali ay tumunog na ang kampana sa simbahan. Nadinig hanggang sa sementeryo. Ito na ang hudyat ng pagsapit ng alas 8, ang oras ng mga kaluluwa, hindi nag-aanyaya ng sinuman. Si Lucas upang makipagsugal sa kanya. Hindi na niya tinawag ang mga patay dahil sa isang paniniwala. Bagkus ay hinubaran niya ang kanyang sarili at bumigas ng panalangin. Nagpatuloy ang ulan sa buong gabing iyon. Nang sumapit ang ikasyam, ang buong kalye ay madilim at wala ng tao. Ang lampara sa mga kabahayan ay hindi sapat upang ilawan ang paligid. Ang lampara ay sinindihan lamang upang makita ang mga anino. 2 gwardiya sibil ang nagbabantay sa kalapit kalye ng simbahan. Mga kaderek, dito po nagtatapos ang ika-53 kabanata ng Limitang Hire at maraming salamat po sa pagsama niyo po sa aking biyahe. I love you, Mama Chup Chup. At kung hindi pa po kayo subscribe kay Claudius TV, please subscribe my YouTube channel and click the notification bell para lagi po updated sa mga bagong video. I love you, Mama Chup Chup. Excellent!